Tingnan natin itong statement ni Gutesa, yung witness ni Marcoleta, pagkatapos ay komentuhan natin. Meron pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Saan? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Una-muna, allegedly. Tinanong siya ni Marcoleta kung nabili daw ba ni Speaker Martin yung bahay. So sabi niya, allegedly, Your Honor. So malinaw allegedly, hindi niya alam kung totoo. Kasi kung talagang alam niya, sasabihin niya, yes. Ba? Pangalawa, tingnan natin. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Sandali. Mali yung sagot niya eh. Paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Sabi niya kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na kami nagde-deliver doon sa number 48, Your Honor. Malabo yun. Unang-una, walang nagsasabi sa'yo na bahay talaga yun ni Speaker. Pangalawa, hindi mo talaga confirm kasi allegedly lang yung sinasabi mo. Pangatlo, porke hindi na kayo nagde-deliver doon sa sabi mong number 48, dito na kayo nagde-deliver, ibig sabihin kay Speaker yung bahay? Oo, doon pa lang may mali na, di ba? May mali na sa testimony niya. No? Tingnan naman natin itong si VP Sara. Na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Oh, parang may mali dun sa statement. So mga kaibigan, no? Pansin niyo ba? Ang sabi niya, matagal naman naming alam yan. Kasi matagal na yan pinag-uusapan. Matagal daw guys. Sabi niya, matagal na naming alam yan. Dahil matagal na yan pinag-uusapan. Pagpasok pa lang daw nila ni PBBM as President and Vice President, naririnig na daw nila yan. So meaning to say, kung matagal na niyang alam yan, matagal na yan pinag-usapan, well, hindi si Speaker Martin Romualdez ang speaker during that time. Malinaw na malinaw na ang speaker during that time ay si Velasco. Kasi guys, pumasok si Speaker Martin as Speaker of the House. Mga kalagitnaan na yan ng July. So ito guys, na-research ko na. Ang 19 Congress ay nagbukas noong July 25. Tingnan nyo Ito, House of the Representatives. Mula nang magbukas ang 19 Congress ng July 25, 2022. Malinaw Mula nang magbukas ang 19 Congress ng July 25, 2022. So malinaw. July 25, nag-umpisa or nagbukas ang 19 Congress. So meaning to say, pagpasok ni Sara Duterte at ni PBBM as President and Vice President, hindi pa Speaker si Speaker Martin Romualdez. Pagpasok ng 19th Congress, July 25, ano pa lang yan guys, magbobotohan pa yan sa plenary kung sino ang magiging speaker. So dito pa lang huling-huli na ang kasinungalingan ni Sara na pagpasok pa lang daw nila, tingnan nyo, ulitin natin yung kasinungalingan ni Sara. Na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun.
So meaning to say, mga kaibigan, pagpasok, malinaw ang pagpasok ni VP Sara Duterte as Vice President, alam na daw nila. Kasi matagal na daw nilang alam. Dahil matagal na daw yan naririnig. At matagal na daw yan. Alam na daw nila kasi naririnig na daw nila yung mga pagpasok ng mga pera, nakalagay sa mga suitcases. So mga kaibigan, ang nilalaglag dito ni VP Sara ay hindi si Speaker Martin, kundi yung mga dating Speaker of the House. Biruin mo matagal na pala niyang alam na may ganyan, pero hindi siya nagsasalita. Tingnan mo yan kung gaano siya kakurakot. Malamang sa malamang, tinolerate niya ito, mga kaibigan. Kasi matagal na pala niyang alam. Pero, hindi man lang siya nagsalita. Tinolerate niya. So makita natin, mga kaibigan, wala siyang yung sense na labanan ang korupsyon. Wala siyang ganon. Dahil matagal na pala niyang alam. At ang nilalaglag niya dito ay si Speaker Velasco at si Cayetano. Kasi matagal na niyang alam pagpasok pa lang daw nila ni PBBM sa President and Vice President, alam na nila, naririnig na daw nila. Kailan ba pumasok ang 19 Congress? Ayan malinaw na malinaw. Ang 19 Congress ay nag-umpisa nung July 25. July 25. At pagpasok ng 19 Congress na yan, hindi pa speaker si Speaker Martin Romualdez dahil nagbobotohan pa lang yan. Kita natin, mga kaibigan, yung ang tindi magsinungaling, di ba? Sinungaling ang gaga. Grabe, huling-huli ang kanyang kasinungalingan. Huling-huli, guys. Yun nyo, Meron pa. Eto pa, isa pa ang kasinungalingan. Pakinggan natin. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Hindi na nagulat, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang Nabanggit yung pangalan niya doon, nabanggit yung pangalan niya doon na tumatanggap ng nabanggit. As in, nabanggit. Confirm. Confirm, guys. So, confirm. Nakanilangang witness si Gutesa para sirain si Speaker Martin. Confirm. Bakit ko nasabing confirm? Guys, yung sinasabi niyang Delaware na kaso daw, nabanggit, biruin mo, lawyer to. Pero doon sa mga nabanggit ay paniwalang-paniwala na siya. Sabi nga ni Yuse Castro, pag yung mga sinasabing nabanggit, hindi naman yung paniniwalaan sa korte. Kasi madali lang magbanggit at madali lang mag-drop ng name. Ang mahirap ang ebidensya. At dito sa sinasabi niyang sa State of Delaware na may kaso daw, guys, na hindi nga binigyan ng sumun or subpoena si Speaker Martin, hindi nga siya pinatawag Kasi itong kaso na to, nabasa ko na yan, guys no? Tinignan ko yan noon, nung kasagsagan na ginagamit nilang issue na yan. Tinignan ko noon yan, guys. Rehash yan, guys, na issue. Tinignan ko yan. At alam niyo ba, ano lang yan ang ending niyan ay walang napatunayan. Walang napatunayan sa ending niyan, walang napatunayan na meron ng heavy luggage na nagdala nga si Speaker Martin ng malaking pera, as in walang napatunayan. See? So, ano yan? Lawyer daw? Pero naniniwala sa nabanggit yung pangalan niya. My God, pwede ako magbanggit ngayon. Kung sasabihin kong babanggitin ko, si Sara Duterte ay isang baliw na nakita ko na nagnanakaw. Coming from her talaga, mga kaibigan, coming from her sa isang tao na nameke ng mga acknowledgement receipts, mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at napakarami pa. Coming from her, sa tingin niyo paniniwalaan ito? Walang credibility yan. Yung sarili nga niyang trial ginawa niyang lahat ng kanyang impluwensya, ginamit niya para mapahinto ang trial. Walang credibility yan. Hanggat hindi niya nasasagot yung mga katanungan tungkol sa kanyang confidential funds, mananatili siyang magnanakaw sa puso at isipan ng mga Pilipino. Wala siyang credibility para magsalita ng ganyan. Sa totoo lang. At mga kaibigan bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya. Dahil
na-booking si Harry Roque. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating tama. Nagbigay ng cash ang Pogo. Ang Pogo ay nagbigay or nagbibigay ng cash sa presidente. So sino ngayon ang tumatanggap ng pera? Galing sa sugal. Hindi yung tatay niya pala. At ito pa mga kaibigan, may pasabog pa si Harry Roque. Matindi itong pasabog na to ni Harry Roque, ha? Nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas sa mga Pogo. Chino rin. At ang gawain niya, bagamat ang representasyon niya, illegal lang siya, kahit sino na may pangangailangan, miski illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China, pinaghimusukan. Ang nalaman ko, 200 million ang ginesta, linagay dito, linagay doon, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman-laman ko na meron pala silang parang mafia boss dito, na godfather, na walang ginawa ko hindi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Kaya hindi ko sinasabi completely masama yan. Dahil ako, nagkaroon ako ng isang taga-upa ng isang maliit na condominium na Pogo. Ngayon, wala na. Ano lang naman yun 30 square meters lang yun no? Pero may isang babaeng Pogo worker na opisyalis na nag-upa yun. Oh, so mga kaibigan, malaking revelation to. Merong Chinese big godfather talaga mga kaibigan, ha? At kinukurap ang gobyerno. Sa panahon ni Duterte, nilalagyan ng mga pera para kung ano man yung gusto ng ano na yan, ng godfather na yan, no? Ng Chino na yan, ay mangyari. Pakinggan nga natin ulit, guys. Nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas sa mga Pogo. Chino rin. At ang gawain niya, bagamat ang representasyon niya, illegal lang siya, kahit sino na may pangangailangan, miski illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China, pinaghimusukan. Ang nalaman ko, 200 million ang ginesta, linagay dito, linagay doon, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman-laman ko na meron pala silang parang mafia boss dito, na godfather, na walang ginawa ko hindi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Kaya hindi ko sinasabi completely masama yan. Dahil ako, nagkaroon ako ng isang taga-upa ng isang maliit na condominium na Pogo. Ngayon, wala. Mafia boss? Ano lang naman yun 30 square meters lang yun no? Pero may isang Walang babaeng ginawa kundi Pogo worker ikot ang mga taong opisyalis gobyerno. na nag-upa yun. Ngayon, wala na. Ang iwang lang. Isa pa ha, kunin natin yung balita ng PNA. PNA siya, PNA. Yan, kunin natin yung balita ng PNA. Okay. Duterte admits meeting with Atong Ang. So, ano pong sabi ni Duterte dito? 2018 to ha. President Rodrigo Duterte on Wednesday admitted that he talked to Charlie Atong Ang to convince the gambling operator to stop his illegal activities. Tapos ito pa mga kaibigan ha. Duterte, I called him. I said, Atong, you are the #1 gambler here in Davao. You operated all. Let's not fool each other. You go to the PCSO, you stop all the illegal and help the government. President Duterte said in speech. Oh, kaya pala. So, ang tatay pala niya ang talagang nag-tolerate. Kaya naman pala, sa panahon ni Duterte ay umusbong ng bonggang-bongga ang illegal ang online gambling ni Atong Ang. Siya pala talaga ang nag-tolerate. So, huling-huli, sino ngayon ang tumatanggap ng pera galing sa sugal? Huli ka ngayon, Inday. Lahat ng sinabi mo, bumalik sa inyo. Real talk.